Nakakalungkot na kapwa natin Pilipino, iba-iba yung sinasabi. Para bang wala tayong baseline truth, ano ba talaga yung sa atin? I'm talking with all humility. Dapat magkaisa po tayo. Hindi na natin kinu-question itong arbitral ruling, itong EEZ. Para bang merong kagad tayong kalaban na kapwa natin Pilipino. Why don't we unite on this particular matter once and for all? Do you think China is that ridiculous and I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. There is no shred of document that states that this is actually implementable. Diba? Ilagay niyo yung sarili niyo sa kanila. But why are they doing this? And after so long, ilalabas nila ito. Bakit? Because clearly they want us na mag-away-away, they want us na ma-divide tayo, they want us na mag-iba-iba ang ating posisyon. Dahil nga sa issue ng West Philippine Sea, hinimok ni Senator Joel Villanueva na magkaisa tayong mga Pilipino. Panoorin ang kanyang buong mensahe. Ano ba talaga yung pinaglalabanan dito sa West Philippine Sea? Unfortunately, and I would say this with all humility, na ang dami nating naririnig, nakakalungkot na kapwa natin Pilipino, iba-iba yung sinasabi. Para bang wala tayong baseline truth, ano ba talaga yung sa atin? Lagi nating naririnig, for instance, yung salitang EEZ o yung Exclusive Economic Zone. Pero ilan po ba sa atin talaga yung nakakaintindi ng EEZ? Ilan po ba sa atin talaga yung nakakaintindi nitong nakaraang paglabas ng arbitral ruling na nagsasabing atin nga ang West Philippine Sea. Yung ba yung Exclusive Economic Zone, alam po ba ng taong bayan, malinaw po ba sa atin lahat na yung arbitral ruling at yung part ng ating EEZ, kasama po yung Ayungin Shoal, kasama po yung Scarborough Shoal, napakalinaw po nun. Dapat wala ni isa sa atin na Pilipino na magsasabing, hindi pa tapos yan, or questionable pa yung claim na yan. Dapat ngayon pa lang i-reject natin yun. Kasi kahit sino pa tayo, no? And again, I'm talking with all humility. Dapat magkaisa po tayo. Hindi na natin kinu-question itong arbitral ruling, itong EEZ. Kailangan ituro ito sa ating mga estudyante. Habang nire-recite natin yung Panatang Makabayan, habang pinag-aaralan natin yung ating yaman tubig ng ating bansa, yung pinag-aaral natin ng ating mapa, yung NAMRIA, dapat easy to understand na ito'y parte ng ating exclusive economic zone na pagka mula doon sa ating baseline, merong 200 nautical miles ay pag-aari ng Pilipinas. Ganun ho kasimple. Dapat lahat tayo, we are united on this. Kung mag-aaway-away tayo sa harap nung kung sino man, wag na ho natin gawin. Pwede tayong mag-usap na tayo na lang bilang mga Pilipino. Because for all you know, China is on top of all this at ito'y parte ng kanilang estratehiya. Nalulungkot nga po ako kasi as I speak right now, before I came here, ang dami yung nagtatanong sa akin, what do you say about this so-called gentleman's agreement? Anong gagawin natin, etc. Imbestigahan ba ng Senado? Or yung word na imbestigahan, parang bang merong kagad tayong kalaban na kapwa natin Pilipino. Why don't we unite on this particular matter once and for all? For all you know, this is all part of China's strategy. For instance, the so-called gentleman's agreement, no one believes it is binding. I mean, all of us knew that it's void, null and void to begin with. And can you imagine yung China, the Chinese government, hindi ba nila alam to? Are they that naive na hindi nila alam na pumapasok sila sa isang so-called agreement na hindi naman mapapatupad, na hindi naman ma-honor? Granting without admitting that there's indeed a gentleman's agreement. Do you think China is that ridiculous and, I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. There is no shred of document that states that this is actually implementable. This is actually something that they can hold on to. Diba? Ilagay niyo yung sarili niyo sa kanila. But why are they doing this? And after so long, ilalabas nila ito. Bakit? Because clearly, they want us
na mag-away-away, they want us na ma-divide tayo, they want us na mag-iba-iba ang ating posisyon. And it should not be the case. Mga kapwa ko kababayan, mga kapwa ko legislators, mga kapwa ko parte ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. So again, I'm begging and appealing to all concerned stakeholders. Let us put our acts together and be Filipinos for one time lang. Magkaisa po tayo dahil dambuhala itong kalaban natin. May common denominator po tayo. Ito hindi laban ng ating soberanya at teritoryo. Ito'y laban na ng ating bansang minamahal na Pilipinas. Why we should be united in all of this, especially with the talks and issue of the West Philippine Sea. We can debate on ROTC, we can debate on Chacha, we can debate on economic provisions of our Constitution. But when it comes to West Philippine Sea, come on, let's all be united. Anyone who would claim na hindi pasok sa ating teritoryo o hindi natin parte ng Pilipinas, ang Ayungin Shoal, ang Scarborough, hindi tayo dapat manahimik dito, hindi tayo dapat magkaiba ang ating pananaw dito sa mga usapin na ito.